Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikalabindalawang kabanata ng Lukas. Basahin natin. Babala laban sa mga pakitang tao. Libu-libong tao ang dumagsa kay Jesus, kaya nagkakasiksikan na sila. Binalaan ni Jesus sa mga tagasunod niya. Mag-ingat kayo at baka mahawa kayo sa ugali ng mga Pariseo na pakitang tao. Walang natatago na hindi malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Kaya anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa loob ng kwarto ay malalaman ng lahat. Ang pagpapakitang tao o pagkukunwari ay ating natutunan upang hindi tayo mahusgahan ng mundo. Natatakot kasi tayong kapag di tayo katanggap-tanggap sa mata ng ating kapwa, hindi magiging matiwasay ang buhay natin sa mundo. Ang babala ni Jesus sa atin ay kung ang ating pamumuhay na katanggap-tanggap sa mundo ay salungat naman sa totoong nilalaman ng ating puso, na ginagawa natin ang mga bagay na ito para tanggapin tayo ng lipunan, na ang gawain natin ay para lamang hindi tayo husgahan ng mundo. Tanungin natin ang ating sarili kung ang ating pagsunod ay dahil sa takot tayo sa sasabihin ng tao at hindi dahil sa ating totoong pananampalataya. Tanungin natin kung nananaig ang takot natin sa sasabihin ng tao at ito ay nangingibabaw sa ating takot sa panghuhusga ng Diyos Ama. Kapatid, alam nating wala namang tao sa mundo ang makakabasa ng nilalaman ng ating puso. Hindi malayo na tayo ay isang maamong tupa sa panlabas, ngunit sa ating puso at isipan naman ay nag-uumapaw ang galit na nararamdaman. Maaring tayo ay nagpapakita ng pagkalinga sa kapwa, ngunit sa ating puso naman ay paglalait at paghuhusga. Marami ang nagbibigay ng abuloy, ngunit sa puso natin ay minamaliit natin ang mga nangangailangan. Hindi sa lahat ng panahon na ang mabubuting gawa ay totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos. At sa darating na araw ng paghahatol, lahat ng nilalaman ng ating puso ay mabubunyag at mahuhusgahan. Wala tayong maitatago sa mata ng Diyos. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang pagpapakitang tao na tinutukoy ni Jesus dito ay ginagawa nating lahat. At alam kong gawain ko rin ito, kapatid. Ikaw, kapatid, gawain mo rin ba ito? Madaling mambatikos sa ibang tao ukol sa pagpapakitang tao. Ngunit kilatisin din natin ang ating sarili. Kaya naman kailangan nating bantayan kung ano ang totoong nilalaman ng ating puso sa lahat ng panahon. Kailangan nating kilatisin kung ano ang ating motibo sa ating mga ginagawa sa ating buhay. Siguruhin natin na ating puso ay malayo sa pagpapakitang tao lamang. Basahin natin ang dapat katakutan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang kaya lang nilang patayin ay ang katawan ninyo. At pagkatapos, ay wala na silang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo ang Diyos. Dahil pagkatapos niyang patayin ang katawan nyo, ay may kapangyarihan pa siyang itapon kayo sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't napakamura ng halaga ng maya? Ngunit
kahit isa sa kanila ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya, kahit ang bilang ng buhok nyo ay alam niya. Kaya huwag kayong matakot. Patuloy ang pagtuturo ni Jesus sa darating na araw ng paghahatol. Tinuturo sa atin kung sino ang dapat nating katakutan. Ang karamihan sa atin ay hindi lubusang naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng paghahatol ng Diyos. Hindi natin lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng pagtatapon ng isang makasalanan sa impyerno. Karamihan sa atin ay natatakot sa maaaring tingin o gawin ng tao sa atin dito sa lupa. Ngunit di naman natin naiintindihan ang maaaring gawin sa atin ng Diyos. At para sa ilan na ayaw talagang talikuran ng kanilang kasalanan, nakakaisip sila ng iba't ibang paraan para makaiwas sa darating na kaparusahan. May nagsasabi na walang impyerno. May nagsasabi na sa ating kamatayan ay mawawala na lang tayong parang bula at wala ng kaparusahan. Ang iba naman ay ipinipilit na dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi niya maaaring parusahan ang mga makasalanan kahit na di sila naniniwala kay Jesus. Kapatid, makinig tayo sa mga turo ni Jesus sa darating na araw ng paghahatol. Lumapit tayo kay Jesus para sa ating kaligtasan. Ngayon ang panahon ng pagliligtas ng Diyos. Basahin natin ang pagkilala kay Kristo. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, ang sino mang kumikilala sa akin na ako ang Panginoon niya sa harap ng mga tao, ako na anak ng tao ay kikilalanin din siya sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang magsalita ng masama laban sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Kung dahil sa pananampalataya ninyo ay dadalhin kayo sa mga sambahan ng mga Hudyo o sa mga tagapamahala ng bayan upang imbestigahan, huwag kayong mag-alala kung paano kayo mangangatwiran o kung ano ang sasabihin ninyo. Sapagkat ituturo sa inyo ng banal na espiritu sa oras ding yon kung ano ang dapat ninyong sabihin. Liwanagin natin ang sinasabi ni Jesus dito. Sa araw ng paghahatol, ang ating pagkilala kay Jesus na tagapagligtas ang magbibigay kaligtasan sa ating mga makasalanan. At dito, kung nabubuhay tayo ng may pagkilala sa Kanya, si Jesus din ang magpapatunay sa atin sa langit. Matatanong natin, kapatid, ano naman kaya ang tinutukoy na pagkilala sa Kanya? Masasabi lamang natin na kilala natin si Jesus kung tayo ay totoong sumasampalataya sa Kanya. Kung tayo ay totoong sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Kung tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating kapatawaran ay nakasalalay kay Jesus. Kaya naman lumapit tayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga kautusan. Ang mga tagasunod ni Jesus ay mapapatunayang mga makasalanan sa lahat ng hukom. Ngunit kung tayo ay totoong sumasampalataya sa Kanya, ang Kanyang kaluwalhatian ang magpapawalang sala sa atin sa harap ng lahat ng hukom. Dito sa lupa at ganun din nga sa langit. Basahin natin ang mayamang hangal.
Sinabi ni Jesus ng isa sa karamihan, "Guro, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa mana namin." Sumagot si Jesus, "Kaibigan, tagahatol ba ako o tagahati ng pag-aari ninyo?" Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari." At ikinwento niya ang talinghaga na ito. May isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na, gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki at doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom, at magpapakaligaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili?" Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Patuloy pa rin ang pagtuturo ni Jesus sa araw ng paghahatol. Napapansin mo ba, kapatid, na ating buhay sa mundo ay nakatuon sa maayos na kabuhayan sa lahat ng oras? Ang kayamanan ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan, karangyaan, at maayos na pamumuhay sa lupa. Ngunit, kasama rin dito na sa ating paghahanap ng kayamanan ang napakaraming tukso. Ang kasakiman ng lalaki ukol sa mana at ang mayamang hangal ay mga halimbawa para sa atin ng mga taong nabubuhay sa pag-iipon ng kayamanan sa mundo. Sa oras ng ating kamatayan, ano ba ang tunay na mahalaga? Sa tingin ba natin makakatulong ang ating mga naipong ari-arian sa harap ng paghahatol ni Jesus? Ano ang saysay na nagbigay ito sa atin ng kasiyahan at karangyaan kung tayo naman ay mahuhusgahan? Kakalungkot isipin na sa dulo lang natin makikita na lahat ng ating pinaghirapan sa buhay ay walang kabuluhan sa harap ng paghahatol na darating at matatapon ang ating kaluluwa sa impyerno. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, karamihan sa atin ay katulad lamang ng tao sa mga isinalaysay ni Jesus. Hindi tayo makontento sa kung ano ang meron tayo. Lagi nating hinahanap ang mas marami, mas malaki, mas magara. Kapatid, ito ang pagsasalarawan ng kasakiman. Tinuturuan tayo ni Jesus na ang lahat ng kayamanan dito sa mundo ay maiiwan din sa mundo sa oras ng ating kamatayan. Mawawalan ito ng saysay kapag pumanaw na tayo. Tinuturuan tayo ni Jesus na gamitin ang ating buhay sa mundo para sa kayamanang maiipon para sa langit. Tandaan natin ang bunga ng totoong pananampalataya: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ito ang totoong kayamanang nagmumula sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin natin. Manalig sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Kaya, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o susuotin.
Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon sa mga bodega. Pero pinakakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit kaunti sa pamamagitan ng pag-aalala? Kaya kung hindi ninyo kayang gawin ang ganyang kaliit na bagay, bakit kayong mag-aalala tungkol sa iba pang bagay? Tingnan ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o gumagawa ng maisusuot nila. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng mga bulaklak na iyon sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang kakainin o iinumin ninyo. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga tao sa mundo na hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga ito. Sa halip, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at pati ang mga pangangailangan ninyo ay ibibigay niya. Sa ating buhay sa mundo, marami tayong pangangailangan na hinaharap sa araw-araw. Pagkain, damit, matitirahan, lahat tayo ay pareho ang mga pangangailangan. At dahil tayo ay tao lamang, nananaig sa atin ang takot at pag-aalala, ang ating nararamdamang gutom, ang nararamdamang uhaw, ang nararamdamang hirap. Kaya naman, di natin maiwasan na mamuhay para sa kayamanan. Ngunit ang turo ni Jesus ay matuto tayong manalig sa Diyos. Katulad ng magulang na hindi pababayaan ang kanilang anak, ganun din ang Diyos Ama sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Para sa karamihan sa atin, ito ay totoo namang mabigat na pagsubok kung tayo ay magiging matatag sa ating pananampalataya sa panahon ng ating pangangailangan. Wala sa atin ang naghahanap maranasan ang kawalan, ang gutom at pag-aalinlangan. Ngunit, dito natin mapapatunayan ang ating pananampalataya. Ang paalaala ni Jesus ay unahin natin ang pananalig sa Diyos. Unahin natin ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Matutunan nawa natin na makontento sa mga ibinigay sa atin at huwag maghanap ng mga bagay na wala sa atin. Hindi natin sinasabi na huwag tayong maghanap buhay ng maayos, ngunit kilatisin natin ang ating motibo. Tama ang magtrabaho ng maayos kung ginagawa natin ito para sa kalwalhatian ng Diyos. Mali ito kung ang motibo natin ay makakuha ng yaman na gagamitin natin para sa ating mga layaw. Mag-ingat tayo mga kapatid, sapagkat napakaraming tao ang nadadapa dito. Pangunahin na ako. Kadugtong ng mga aral na napag-usapan natin kanina, ang kayamanan ng mundo ay walang saysay sa darating na araw ng paghahatol. Mamuhay tayong lahat ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang tunay na kayamanan. Basahin natin. Kayamanan sa langit. Kayong mga tagasunod ko ay kaunti lang. Ngunit huwag kayong matakot,
dahil ipinagkaloob ng inyong Ama na maghari kayong kasama niya. Ipagbili ninyo ang mga ari-arian ninyo at ipamigay ang pera sa mga mahihirap upang makaipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon, ang maiipon ninyong kayamanan ay hindi maluluma o mauubos, sapagkat doon ay walang makakalapit na magnanakaw o makakapanirang insekto. Sapagkat kung nasaan ang kayamanan ninyo, naroon din ang puso ninyo. Napakahirap ng turo ni Jesus sa atin. Ngunit dito ay may papakita natin sa Kanya na hindi tayo umaasa sa ating mga ari-arian, ngunit sa pagbibiyaya sa atin ng Diyos Ama. Ito rin ang magpapakita kung ano ang ating tinuturing na totoong kayamanan sa ating buhay dito sa mundo. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang karamihan sa atin ay katulad ng mayamang hangal. Ginugugol natin ang ating buhay para sa kayamanang hindi naman natin mapapanghawakan magpakailanman. Hindi kasi natin itinuturing ang totoong pananampalataya at mabubuting bunga bilang mga kayamanang taglay natin magpakailanman. Basahin natin ang mapagkakatiwalang mga utusan. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Maging handa kayo palagi sa pagbabalik ng inyong Panginoon, katulad ng mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang amo mula sa kasalan. Nakahanda sila at nakasindi ang mga ilawan nila upang sa pagdating at pagkatok ng amo nila ay mabubuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga aliping madadatnan ng amo nila, nagising at nagbabantay sa kanyang pag-uwi. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, maghahanda ang amo nila para pagsilbihan sila. Sila ay pauupuin niya sa kanyang mesa at pagsisilbihan habang kumakain sila. Mapalad ang mga aliping yun kung madadatnan sila ng amo nila na handa kahit anong oras, ating gabi man o madaling araw. Tandaan ninyo ito, kung alam ng isang tao kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya hahayaang pasukin nito ang bahay niya. Kayo man ay dapat maging handa, dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan." Ang mga nabasa natin ay nagpapatukoy sa pagbabalik ni Jesus dito sa lupa. At dito naman ay tinuturuan tayo ang dapat nating gawin sa panahon ng ating pag-aantay. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, masasabi ba natin na tayo ay naghahanda? Nabubuhay ba tayo na may takot sa Diyos? Nananalig ba tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan? Namumuhay ba tayo para sa mga bunga ng pagsunod sa mga kautusan ni Jesus? Kapatid, ang pagbabalik ni Jesus ay inaantay ng mga tagasunod sa loob ng mahigit na 2,000 taon na. At marami sa atin ay naiinip at ang pananampalataya nila ay humihina. Marami ang nagtatanong kung kailan ang kasatuparan ng pagbabalik ni Jesus. Tandaan lamang natin na para sa Diyos, ang isang araw ay parang 1,000 taon at ang 1,000 taon ay parang isang araw lamang. Kahit nga si Jesus ay nagsabi na hindi niya alam ang oras ng kanyang pagbabalik. Ang sa atin ay matutong mag-antay. At sa ating pag-aantay ay patuloy na sumunod sa kanyang mga kautusan. Maghanda tayo mga kapatid. Huwag tayong mainip. Manalig tayo sa lahat ng panahon at hindi tayo mapapahiya.
Basahin natin ang tapat at hindi tapat na alipin. Nagtanong si Pedro, Panginoon, para kanino po ba ang talinghaga na iyon? Para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, hindi ba't ang tapat at matalinong utusan ay pamamahalain ng amo niya sa mga kapwa niya alipin? Siya ang magbibigay sa kanila ng pagkain nila sa tamang oras. Mapalad ang aliping yun kapag nadatnan siya ng amo niya na ginagawa ang kanyang tungkulin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, pamamahalain siya ng kanyang amo sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kawawa ang alipin kung inaakala niyang matatagalan pa bago bumalik ang amo niya. At habang wala ito, ay pagmamalupitan niya ang ibang mga alipin, lalaki man o babae, at magpapakabusog siya at maglalasing. Darating ang amo niya sa araw o oras na hindi niya inaasahan at parurusahan siya ng matindi at isasama sa mga hindi mapapagkatiwalaan. Ano ang pagkain na ipinamamahagi ng tapat na alipin kundi ang magandang balita? Tinatawag itong pagkain sapagkat ito ang nagbibigay buhay para sa ating mga makasalanan. Ito ang paraan para sa ating kaligtasan. Ito ang papawi sa ating pagkauhaw. Ito ang magbibigay ng katatagan sa buhay sa lupa. Ito ang nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Huwag nating kalimutan na ito ang inatas ni Jesus sa atin bago siya bumalik sa langit. Na ipamahagi ang magandang balita hanggang sa dulo ng mundo. Natutunan natin sa mundo, hindi ba, na ang paggawa ng tama ay mabibigyan ng karampatang gantimpala. Ngunit ang gumagawa ng mali ay makakatanggap ng karampatang parusa. Lagi nating pakatandaan, kapatid, na darating ang araw ng paghahatol. Nawa ay mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos sa panahong ibinigay sa atin ng Diyos Ama sa lupa. Basahin natin. Ang aliping nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya, ngunit hindi naghahanda at hindi gumagawa ng kanyang tungkulin, ay tatanggap ng mabigat na parusa. At ang aliping hindi nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya at nakagawa ng kamalian ay parurusahan din, pero magaan lang. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Kung ang pagkain na kailangan nating ibigay sa ating kapwa ay ang magandang balita, ano naman kaya ang tinutukoy dito ni Jesus? Sa aking palagay, kapag nabahagian tayo ng magandang balita, inaasahan tayong maniwala kay Jesus at sumunod sa kanyang mga kautusan. At para sa mga hindi maniniwala, sila ay mabibigyan ng akmang kaparusahan. Ngunit sa mundong ito, mayroon pa ring mga taong hindi pa nababahagian ng magandang balita. At dahil dito, mabibigyan din sila ng akmang kaparusahan. Ngunit, ito ay magiging magaan lamang. Ito ang tinutukoy ni Jesus nang sabihin niyang ang mga taga-Nineve ay tatayo at hahatulan ang henerasyong ito. Dahil sila ay nabahagian ng magandang balita at sila ay nagsisi at nanampalataya. Ganun din ang reyna ng Timog na nakinig kay Solomon sa ating pag-aaral sa 11 kabanata ng Lukas. Para sa ating nabigyan na ng magandang balita,
Huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. Lumapit na tayo kay Jesus para sa ating kaligtasan. Tandaan natin na kung sino ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Basahin natin. Ang pagkakahati-hati ng sambahayan dahil kay Kristo. Naparito ako sa lupa upang magdala ng apoy at gusto ko sanang magliyab na ito. Ngunit bago ito mangyari, may mga paghihirap na kailangan kong pagdaanan. At hindi ako mapapalagay hanggat hindi ito natutupad. Akala ba ninyo ay naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao? Ang totoo, naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Mula ngayon, mahahati ang 5 tao sa loob ng isang pamilya. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Kokontrahin ng ama ang anak niyang lalaki at kokontrahin din ng anak na lalaki ang kanyang ama. Ganoon din ang mangyayari sa ina at sa anak niyang babae, at sa biyenang babae at sa manugang niyang babae. Hindi lahat ng tao sa mundo na nakarinig ng magandang balita ay sasampalataya kay Jesus. Nang nasa lupa pa si Jesus, karamihan sa nakakita sa kanya, nakarinig sa turo niya, naging saksi sa mga himala niya, ay hindi rin naniwala. Tinuturuan tayo ni Jesus na walang makakakilala sa anak kung hindi rin kalooban ng Diyos Ama. Totoo ito noon at totoo rin ito ngayon. Ito ang ibig sabihin ng tumingin ngunit di makakita, makikinig ngunit hindi naman makakaintindi. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang katotohanan ito ay mangyayari sa loob ng ating mga pamilya. Katulad ng napag-aralan natin sa nakaraang kabanata, ang hindi kumakampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa pagtitipon ko ay nagkakalat. Sa mundong ito, makikita at malalaman natin kung sino ang mga naniniwala kay Jesus at kung sino ang hindi. At kung ganito nga ang mangyayari sa pamilya natin, hindi ibig sabihin nito na di natin sila mamahalin. Kung tutuusin nga, mas lalong kailangan natin silang ilapit kay Jesus. Ngunit, kailangan tayong maging handa. Dapat nating itaguyod ang pagsunod kay Jesus. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya at kung kailangang talikuran ang mga salungat na paniniwala ng ating mga mahal sa buhay, kailangan nating gawin ito. Dito nagmumula ang pagkakahati-hati at hindi pagkakaunawaan sa ating pamilya, sa pagitan ng mga naniniwala kay Jesus at sa mga taong hindi. Basahin natin. Magmatiyag sa mga nangyayari ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyo ang makapal na ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at umuulan nga. At kapag umihip naman ang hanging habagat, ay sinasabi ninyong iinit at umiinit nga. Mga pakitang tao, alam ninyo ang kahulugan ng mga palatandaang nakikita ninyo sa lupa at sa langit, pero bakit hindi ninyo alam ang kahulugan ng mga nangyayari ngayon?" Binabatikos ni Jesus ang mga taong patuloy na itinatanggi na siya ang tagapagligtas. Sa dinami-dami ng himala at pagpapagaling ng may sakit, sa pagpapaalis ng masasamang espiritu, sa pagkabuhay ng mga patay, mayroon pa ring hindi naniniwala sa Kanya. Ito ang tinutukoy ng mga nangyayari ngayon. Ngayon na ang pagliligtas ng Diyos sa mundo. Ito ay nasa katauhan ni Jesus
bilang tagapagligtas. Basahin natin. Makipagsundo sa kaaway. Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang matuwid? Kapag may magdedemanda sa inyo, pagsikapan ninyong makipag-ayos sa kanya habang papunta pa lang kayo sa hukuman. Dahil baka pilitin ka pa niyang humarap sa hukom at pagkatapos ay ibigay ka ng hukom sa alagad ng batas upang ipabilanggo. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang lahat ng multa mo. Nagpapatukoy ang itinuturo dito ni Jesus sa darating na araw na paghahatol. Tayong mga makasalanan ay mahuhusgahan at habang may panahon pa, hinihikayat tayong maniwala sa Kanya para sa ating kaligtasan at maiwasan ang kaparusahang nakalaan para sa ating mga makasalanan. Ang panahon ng kapatawaran ay mayroon katapusan. Huwag nating palampasin ang pagkakataong ibinigay sa atin. Ang pagdating ng ating tagapagligtas ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Huwag nating sayangin ang biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan nyo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 12 kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.